At ito nga ho, meron ho tayong bagong segment sa ating programa. Ito ho ay ang Tanong sa Bayan. Ngayon ho, syempre ang programa ho natin, tumatalakay ho tayo ng mga legal issues. Ayan ho, at syempre ho, yung sinasagot natin ang inyong mga katanungan. Ngayon ho, gusto ko naman hong pakinggan ang inyong boses. No? Ano ho yung mga opinion ho ninyo? Ano ho sa tingin ninyo? Yung mga nangyayaring mga mahalagang issue ho sa ating bansa. Kagaya na nga lang ho, itong nakaraang linggo, syempre marami ho ang talagang mainit ho ang naging takbo ng politika dito sa ating bansa. At yun nga ho, meron ho mga nailabas na mga saloobin o di kaya naman ho ay mga pahayag ang ating si Vice President Sara Duterte laban nga ho kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta at syempre kay Speaker Martin Romualdez. At yun nga ho, sinabi ho niya na doon nga ho sa kanyang pahayag ho noong nakarang linggo. Sinabi ho niya na siya ay kumausap na ho no, ng mga tao na kung sakali daw ho ay siya ay papatayin, ay nagbanta din ho siya na talagang ipapatay din niya ang ating Pangulo, ang ating First Lady at maging si Speaker Martin Romualdez. At syempre kahapon meron hong sabina na dapat ho ay dumalo dapat si Vice President Duterte doon sa NBI, doon sa pagdinig ho sa NBI, kaya lang ho hindi siya nakapunta at sinasabi meron daw siyang mga ibang office matters na kailangang attendan at pinaparesked nga ho itong pagdinig nga ito sa NBI. At syempre ho, no, para ho ito sa talagang may kaso na grave threats nga ho, no, dahil dun sa mga binitawan niyang salaysay at pati na nga rin ho doon sa sinasabing paglabag sa mga probisyon ng ating anti-terrorism law. At doon naman ho sa kabilang kampo, syempre no, may mga nagtatanggol din naman kay Vice President Duterte. Sinasabi nila may mga konsepto daw ng impossible crime. Ayan ho, dahil nga ho sinasabi niya na gagawin lang daw ho yung krimen o yung pagpatay kung siya ay maunang papatayin. So ayan ho, may mga impossible crime na anggulo ho dyan o may mga conditional, etc. Syempre ho, no, ang finally, ang magde-decide ho nito talaga ay yung mga korte kung talagang ito ho ay mapupunta sa korte. Pero ito ho, sa inyong palagay, sa inyong opinion ho, meron bang naging paglabag sa batas ang mga binitawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at Speaker Romualdez? Ayan ho, sa inyong palagay ho, sa inyong opinion, meron bang naging paglabag sa batas? Yung narinig ho ninyo na mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Mag-text ho ng inyong mga opinion at komento sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ho ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, babasahin ho natin ang inyong mga opinion at komento dito sa ating issue of the day. Ito, basahin lang ho natin yung mga ibang nag-text ho sa inyo. Ito, from cellphone number ending in 2898. Para sa akin, hindi sapat ang parusang disbar. Dapat behind the bars din. Lalo pat ang epekto nito ay buong sambayan ng Pilipino. Majority ng mga voters ay bumoto kay BBM. Ayan ho, meron akong managsampa ng disbarment nga ho, no? Disbarment case laban kay Vice President Sara Duterte at isa na nga ho dito si Secretary Larry Gadon. So ayan ho, siya ho ay nagsampa ng kasong ng case for disbarment before the Supreme Court para ho madisbar bilang Pangulo ang ating Vice President, si Vice President Sara Duterte. So tingnan ho natin kung ano yung tatakbuhin ho ng kasong yan at ano ho ang sasabihin ng Korte Suprema dito nga ho sa kasong disbarment na inihain ho ni Secretary Larry Gadon at ng iba ho anonymous na naghain ho na ng kanilang mga complaint. So pwede ho kayong mag-text ho ng inyong mga opinion o reaction ho sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas.